Maraming salamat nga sa JK BMS sa pag-sponsor ng ating video na ito mga idol upang magawan natin ng product review ang kanilang BMS. So sa video na ito mga idol na napapanood nyo ay talaga namang pinadalan pa tayo ni JK BMS ng video sa kanilang factory kung papaano ginagawa ang quality BMS na binibili natin na JK or Jikong BMS. Ayan. So ito na nga mga idol yung araw kung kailan na magpapalit na tayo ng ating BMS na gamit sa ating battery. So gagamitin na natin mga idol yung pinadala sa ating BMS ni JK BMS. So ito nga palang BMS na pinadala sa atin ay 16S 150 ampere. Ayan, kung makikita nyo yung kanyang model JKPB 2A16S15P. So ibig sabihin niyan mga idol, 2 ampere yung kanyang balancer, 16S for 48 volts na system ng baterya, at 15 stands for 150 ampere. So ayan, makikita nyo. So 150 ampere yung ating charge. And then 300 amps yung ating discharge. So ito nga palang BMS ni JK ay capable ng 8S to 16S. Alright. So ito ay version 19. Ibig sabihin yung version 19 mga idol is meron na siyang kasama na LCD. Oops. Ayan. So ito yung ating LCD na kasama. Ayan. So itong gamit natin na BMS dito sa ating setup mga idol ay wala tong LCD, no? So ang model lang na capable para sa LCD is yung version 19. So kung meron na kayong gamit na BMS na JK BMS na pang 48 volts at hindi siya version 19, ibig sabihin hindi siya pwedeng alagyan ng LCD, hindi siya capable. Version 19 lang mga idol yung pwede nating lagyan ng ganyang LCD. Ayan. So babaklasin na natin to ngayon, yung ating lumang BMS. So ito nga palang gamit natin is hanggang 100 ampere lang. And then yung ipapalit natin ngayon is pang hanggang 150 ampere. So ang pinagkaiba nila dito sa version 19 na gamit natin is yung kanyang UART is mas maliit yung saksakan kumpara dito sa BMS na gamit natin ngayon is mas malaki yung saksakan ng kanyang UART. So ang balak ko sana, hindi ko nababaklasin yung ano neto, yung wire nya at saka yung kanyang module ng pang parallel at saka communication, para plug in plug out na lang, no? So ang gagawin natin dito is tatanggalin lang natin yung kanyang mga wire na galing sa baterya. So ito na lang siguro ang hindi natin papalitan. Ito na rin lang yung gagamitin natin. Ang babaguhin lang natin ang ito sa kanyang power button, UART connection, and then itong kanyang communication, and then itong wire na ito, and then yung kanyang communication module na papuntang inverter. So sa mga hindi nakakaalam mga idol, si JK BMS is capable siya
na for communication. Ito gaya nito, naka-communicate tayo ngayon ng ating BMS papunta doon sa ating gamit-gamit na inverter. Ayan, so naka-communicate yan mga idol. So ito yung kanyang communication sa ating inverter mga idol. Makikita nyo. So pipindutin natin yung baterya. And then BMS. Oh, ito. Ayan. So nagko-communicate mga idol yung ating BMS at saka inverter. Isa sa importante ito, no? Pagka medyo malaki na yung inyong setup, kagaya nito 48 volts. Mas maganda, pinakamainam na nagko-communicate yung inyong BMS, baterya at saka inverter, no, mga idol. Napaka-importante para nasusunod ng maayos yung ating mga parameters ng inverter, parameters ng baterya. Okay, so simulan na natin. So ang gagawin ko mga idol is ililipat ko lang itong dating wire ng ating BMS. Though meron ng wire to napasama. Kaya lang kasi itong gamit natin dito is nakahinang na tayo dito sa ating active balancer. Kaya lang hindi ko na to ginagamit. Nakahinang na to. Gawa ng itong mga wire ng ating active balancer mga idol is nakakabit na mismo dun sa baterya. So medyo mahaba-habang proseso kung tatanggalin ulit natin itong wire ng BMS papunta dito. Kung ipapalit na naman natin to. Pero huwag kayong mag-alala mga idol. Magbibigay tayo ng diagram kung paano yung connection ng JK-BMS sa inyong baterya kung kayo ay gumagamit ng 48 volts system. Okay? So ipapalit lang natin to. And then titignan natin yung anong tawag dito? Titignan natin yung settings. Ituturo rin natin dito mga idol yung settings niya. Kung gagamitin nyo itong BMS na ito. Tapos titignan din natin yung LCD na ito kung goods na goods. Okay. Pero syempre bago tayo magsimula mga idol, i-off muna natin tong ating solar. Patayin muna natin yung ating AC out. PB. Then yung ating inverter. Tapos baterya. Okay. Manual kasi tayo mga idol, hindi tayo naka-automatic. Yan. Yun. So nakapatay na. Ngayon. So dito, di naman tayo ano dito mga idol, hindi naman tayo malilito. Kasi kung bibili tayo ng JK-BMS, hindi tayo malilito dahil meron siyang numbering dito. Kagaya nito. So 1, 2 and 3 at saka 4. So may numbering to. Hindi tayo malilito. So tanggalin muna natin ito. So syempre kapag nagkakabit tayo, meron laging label yan. Kagaya nito, negative B tsaka negative P. So yung negative B natin, yun yung ating galing sa baterya. And then yung negative P is papunta na yan ng inverter. Ito na yung load natin, negative P. So lagay na natin. Dali, tanggalin muna natin yung tornilyo.
ng so kailangan nyo may lagay ito mga idol itong battery positive, sabi BAT-T sabi nakalagay. Kailangan nyo may lagay doon sa positive ng baterya. So lagay na natin. Baka malito kayo mga idol negative pa rin to. Ito yung positive ko. So pagpasensya nyo na, at yung color coding ko ay medyo nakakalito. Pero itong B negative natin na nakalagay dito is pupunta yan sa battery main negative. Pasensya na kayo mga idol at mali yung aking color coding. Paumanhin mga idol. Dahil kinapos tayo ng wire. Ayan. Pero battery negative to, itong pula. Okay, para sana. Punta na ang So ilalagay ulit natin itong pula na wire nya, kasi ito yung magsisilbing power ng ating BMS. Yan. Okay. So next natin, ibang next natin dito, itong wiring na, pwede na to. So syempre yung number 1, ito natin lalagay. So para sa diagram mga idol at mas madaling maintindihan, ito ang ating diagram para sa JK BMS na 16S mga idol. Ito. So sundan nyo lang ng maayos mga idol yung diagram natin para hindi kayo malito. Ito. Yan. Number 3. Then number 4. Ngayon, sunod natin yung kanyang module. Ito, kanyang module. Kaya lang, itong kanyang module na pasama ng version 19, iba. Kumpara dito. Oh, magkaiba. Kaiba ng design dito sa taas. So, ito nasa taas. Ito naman nasa likod. So, ilagay na natin itong kanyang power button. Rest lang naman yung kanyang part Ayan. And then ito. Ayan. Tapos yung isa ito. So hindi pwede yung lumang parallel mode ay communication module, hindi siya uubra. Ayan. So hindi naman kayo malilito, diyan sa hindi kayo magkakabali-baliktad kasi hindi yan papasok kung baliktad or iba yung saksakan. Ayan Sige, kabit na natin. Tapos dito, siyempre dito yan sa P1. Okay. Mahaba dito. And then itong isa, ayan. Ayan. Okay, so okay na. Ngayon, meron tayong natitirang isang saksakan, mga idol. Ito na yung saksakan ng ating LED or LED monitoring. Ayan. So, i-power up muna natin para makapag-charge na ulit. Mamaya natin ito i-set up. Ayan Mamaya natin makikita mga idol. I-power up muna natin para makapag-charge yung ating baterya kasi alas 2 pa lang Ayan.
Okay. So, power up. LED. Siya nga pala dito, meron tong parang mga switch ha. Ayan o. So, i-on nyo lang yung number 1. So, pang parallel kasi ito eh. So, 1 lang. Ayan. So, tapos na tayo dito mga idol. Power up ng ating BMS. So, buhay na buhay na. May output na rin tayo dito. So, check natin. Positive. Ayan. So, 52 volts yung ating baterya. Tapos dito naman sa communication, galing BMS papuntang inverter. So dito lang yan, RJ45 yung ating gamit dito sa CAN or CAN, no? So isa lang yung ano na yan, may katapat yan na ano, port. So diyan nyo lang isasaksak. And then proceed na tayo sa pag-set ng ating BMS para mag-usap na yung ating BMS at saka inverter. So, wag muna natin ipa-power up yung ating inverter mga idol para, syempre, alam nyo na, hindi pa natin na-iset to. Kailangan muna nating iset bago natin i-power up yung ating system. Okay? So, para may iset natin ang settings or parameters ng ating BMS, ay kailangan yung i-download ang application na ito available for Android and Apple. Basta pumunta lang kayo sa inyong mga store. Okay? So, i-download nyo lang yan and i-wait nyo lang na ma-install mga idol. So, pagka nabuksan nyo na yung application mga idol, ay i-agree nyo lang yung kanyang mga tatanungin. So, huwag kayong magde-decline. Dapat okay lang and then agree para sa ating permission ng application. Antayin lang natin konti hanggang sa mabasa ng ating application yung ating device or ating BMS. So, ayan, kagaya nito, ito na yung ating BMS mga idol. So, antayin lang natin ng konti hanggang mag-fully initialize. And then, kapag okay na, so, pindutin lang natin yan mga idol. Tapos, may lalabas dyan. So, ang default password lang natin dito is 1234 para mapasok natin yung interface or yung ating main na interface ng ating BMS. So, ito yung bubungad sa inyo. So, may mga mangilan-ngilan pa tayong kailangang iset. Kagaya na itong ating battery capacity. 40 Ah pa lang, kaya kailangan nating iset yan mga idol para lumabas yung talagang capacity nya. So swipe nyo lang papuntang right and then makikita nyo itong panel na ito. So palitan nyo itong battery capacity. Kaya nga pala meron tayong password dito. Ang default na password natin dito is 123456. So yan lang. And then click OK nyo lang para mapasok nyo yung pinaka-advanced na setting. So dito na tayo talaga magsa-settings mga idol. So konti lang naman yung papalitan natin dito. Pero ang unahin nating iset is yung capacity. Ilagay nyo dito kung ano yung capacity ng battery nyo. And then click OK. So pagkatapos nating mag-set ng capacity ay isi-set na natin yung ating mga parameters dito. Kung ano lang yung nasa video mga idol, ito lang yung isi-set nyo sa inyong BMS. So wala nang iba, yung the rest na is default na. So maraming salamat nga pala kay Jeffrey Rodriguez sa pag-share ng kanyang parameter setting. Ayan, so ganun lang kadali yung ating settings dito. Basta panoorin nyo ng buo mga idol para hindi kayo mawala sa inyong pagsaset ng inyong JK BMS sa inyong baterya, no? So mahalaga ma-set muna ng maayos bago i-power up yung ating system. So ngayong na-set na natin, pwede na natin tong i-power up. Syempre mauuna ang ating baterya and then yung ating inverter syempre. So yun na natin. Ayan, so antayin lang nating mag-power up. Okay, so dito hindi muna tayo mag-on ng ating AC output, yung baterya lang muna, tapos yung ating inverter. So ayan, kung makikita nyo mga idol, ito yung ating battery icon. So check natin kung nag-communicate yung BMS sa ating inverter. Ayan, so wala pa, no? Hindi pa nag-communicate mga idol. So balik tayo sa ating settings kapag ganyan na hindi pa nag-communicate. Meron pa tayong isa-set dyan na kailangan, okay? So balik tayo sa application mga idol at pumunta na naman tayo sa settings. And then advanced settings, so baba lang tayo.
At hanapin natin mga idol yung CAN protocol. Yan. So pindutin lang natin yan and then hanapin natin yung inverter na gamit natin. So sa akin is DE. So pipiliin lang natin yan and then click OK. So okay na yan. Pagka na-set na natin, so check ulit natin kung nag-communicate. Ayan. So nagko-communicate na sila mga idol. Okay. Ayan. So ngayon nagko-communicate na, okay na tayo dyan sa ating BMS. So pwede na natin i-on yung ating PV para makapag-charge na tayo kasi masyado pang maaga. Ayan. Okay, and then balik tayo sa solar syempre. Ayun. So solar na ulit. And then sunod natin yung ating LED display ng ating BMS mga idol. Sunod natin. Okay. So ngayon nakapag-set up na tayo lahat ng ating mga parameters. It's time to check mga idol yung ating LCD display ng ating BMS. Testing na natin. So ito yung nag-iisang wire na lang na hindi natin na-connect. So siyempre ito ay para sa ating LED display. So saksak na natin. Ayan, so wala pa tayong display mga idol. Kung kitang-kita nyo naman, 0 pa lang yan. Ibig sabihin, meron pa tayong kailangang i-check. So ang kailangan natin gawin is bumalik tayo sa ating application mga idol. So ilalagay ko na lang yan sa screen recording, no? So balik tayo. Set ulit natin. So punta tayo sa settings ulit. So verify natin yung password. And then advanced setting. So punta tayo sa pinakababa. Hanapin natin yung UART3 protocol number. Ibig sabihin yan, pindutin nyo yan. And then piliin nyo yung pinakababa, si number 15, JKBMS PBXX Series LCD Protocol V. Ayan. So siyempre kapag napili nyo, pindutin nyo ulit yung OK. Ayan. So yun lang. So kita nyo naman mga idol, lumabas kaagad sa ating screen yung data. Ayan. So hindi na siya 00. Wow, ganda. So medyo malabo yung aking ginagamit na camera dito dahil hindi siya pwedeng pangtutukan, pero ayan siya mga idol. Ayan, so touchscreen to. So tignan natin sa pack. Ayan, so check natin. So makikita na natin dito yung voltage per cells, and then makikita natin dito yung current, and then capacity, siyempre 250 Ah, and then yung remaining capacity na lang natin is 177. That's why yung percentage natin is nasa 71. Back natin, settings, and then ito yung protocol number. Ayan, so yan lang naman yung makikita natin dito. So at least meron na tayong no, dito wala na tayong mapipindot-pindot, wala na, except dito sa language. Ayan. Wow, mapindot natin English. Okay, ayos oh. So, pwede tayong mamili dito mga idol kung anong inverter ang gamit natin. So hindi na tayo pupunta ng settings. Pupunta lang tayo ng so hindi na tayo pupunta ng cellphone application para mag-set ng settings. Pwede na lang kung magse-set tayo ng mga voltage natin, kailangan. Pero kung mamimili tayo ng inverter kagaya nito, so madali na lang kapag pili na lang tayo. Ayan. So yun lang
Mga idol, maraming salamat sa inyong pananood. Sana may natutunan na naman kayo sa ating video. At huwag kayong magsasawa mga idol na suportahan ang ating channel. Huwag kayong magsasawang matuto para sama-sama tayong makatipid sa pagsusolar. So sa mga may katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba at sasagutin natin yan. Okay, so yun lang. Thank you mga idol. God bless.